para dito sa pangangasiwa ng tinatawag natin na social pension. Kumbaga, how prepared na as we speak is the NCSC para ho dito sa aspetong ito, ma'am. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Para dito sa pangangasiwa ng tinatawag natin na social pension. Kumbaga, how prepared na as we speak is the NCSC para ho dito sa aspetong ito, ma'am. Yan ang napakagandang katanungan ngayon sa araw na ito, Alan. Kung titingnan natin, sa batas kasi nakasaad lahat dapat ng programa for the seniors ay nakalagak sa NCSC. So ngayon, at base sa ating Memorandum of Agreement na ginawa 2022 doon sa with DSWD, supposedly ngayong taon na ito, by August, magta-transition na talaga kami for the Social Indigency Program. We are looking forward na ito ay mailagak at mailipat sa atin upang tayo ang mga siwa nito by 2026. As to readiness, I believe we are ready. Meron na tayong mga regional offices. Pangalawa, may mga tao na tayo sa ibaba. Pangatlo, ang pinakamahalaga, ang proseso. We have the systems and processes in place. And ang pang-apat ay kung ano naman yung mga tauhan na nasa sa DSWD regarding na naghahawak ng ating Social Indigency Program, i-absorb naman talaga sila ng NCSC paglipat ng programa na yan. Ayun, okay. Well, yung mga hong dating nakapagpa-register na sa NCSC, pero until now, halimbawa, wala pa natatanggap na social pension. Kailangan ba silang magpa-register uli para tiyak na makatanggap sila o yung paano po magiging procedure dito, ma'am? Dalawang bagay ang ating tandaan. Una sa lahat, ang Social Indigency Program registration, sa LGU kasi yan, dahil sila ang nakikipag-ugnayan sa DSWD sa ngayon regarding the validation and verification ng kanilang aplikante. So wala talaga sa atin pa yan, no? So hindi natin masasabi na kailangan silang magrehistro sa amin. Subalit, sa kadahilanan na meron tayong expanded centenarian cash gift na nilagdaan nitong February 26, February 26 of 2024 at na-implement natin nung February 26 ngayong taon na to, kailangan talaga ng registration. Kasi kasama dun sa batas ang Elderly Data Management System na pangangasiwaan ng NCSC. So mahalaga magparehistro sila doon. That is for projections, no, na pagdating nila ng 80, ilan kaya sila? Pagdating ng 84, 83, ilan sila mag-85 for budgeting purposes. Subalit, kailangan din talaga sila, Alan, magparehistro sa atin kasi magkakaroon tayo dapat ng isang national database para lang sa mga nakatatanda. Ayun, okay. Well, nako, napakagandang developments yung inyong binabanggit at inihahayag po sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Ma'am, salamat po ng marami for the updates mula sa ating NCSC. Ma'am, thank you so much po. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!